Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So bukas update kay Nightcrow, starting yan ng 7 AM ng umaga hanggang 9:30 AM ng umaga pa rin. So ano ba yung mga main updates? Ang dami guys, no? 13 siya. So una-una dyan, 8 new events will be introduced. So mamaya natin balikan yan. Yung pangalawa, port class advancement will be added for each class. So kung regarding sa materials nito guys, nandyan yung link sa baba. Medyo mahabang diskusyonan to eh. So regarding sa materials, nandyan yung link sa baba mga bossing. Tapos yung pangatlo naman, the recruitment method for Crusade Mercenaries will be changed. Siguro ito yung mga basta nilang nag-a-apply noon, din nila alam yung info. Halimbawa mag-a-apply sila as mercenary lang, walang pangalan na nakalagay. Siguro babaguhin nila yun. Tapos itong pang-apat, ito, the potential system will be introduced. Regarding sa potential system naman guys, yan, may dagdag lakas na ibibigay na naman si Nightcrow na upgrade na naman tayo mga bossing. So dito, kailangan mo daw ng pang breakthrough. Kung babasahin natin yun dito, ayan, you can gain breakthrough to experience point by consuming the Seed of Liberation. So yung Seed of Liberation na yan guys, makukuha mo sa check-in event. At pwede mo din siyang makuha through dismantling rare grade equipment, itong crystal, para makrap mo siya. So ayan, 3 Decision of Liberation, 2 Morion, 25 gold. Kaya kung mapapansin nyo, dun sa rare item sa market namin, since nakalive tayo kanina, nagsitaasan na. Rare equipment. So siguro since which yung ginamit dito guys, hindi lang sa dismantling nakukuha to. Pwedeng makuha mo sa Pioneer Badge, Country, Guild Shop, possible na ilagay nila yan doon. Okay? So, ayun yung potential, ayun yung tsura, mga bossing. So, dako na tayo sa World Dungeon content will be updated. Siyempre, yung mga kalaban sa World Dungeon, mababago. Tapos, may expire na rin yung Valor Coin. Gamitin nyo na, guys. Kasi expire na siya bukas ng alas 7 ng umaga. Nakalagay yan, guys. 7 AM ng umaga. So, kailangan nyo nang gamitin yan. Tapos, mamayang reset, ibiling yung material sa Valor Coin Shop. Tapos, yung pang-anim, Masarta daw, i-revamp. Undergo a revamp. Sana umuulan ng Itsowa dito na bound. Kasi nga may port class advance na eh. So i-adjust nila talaga dito yung regarding sa trap ng Itsowa tsaka Sowa. Sana. Para paldo tayo kahit sabihin natin 200 dahil na lang ang Itsowa. Pero sa tingin ko dahil may port class advance, mataas pa rin ang presyo nun. So yung pampito, a new area will be added to the Masarta Eerie Rock Sanctuary. So madadagdagan na naman ng level. So yung pangwalo, 2 new tokens will be added. So ito na yung pang port class advance na token. So including na dyan yung Ancient Alloy at saka yung Essence of Curses. Ayan, dalawang token. Ito yun guys, baka hanapin nyo. Ito lang yung dalawang token na i-add ni Nightcrow. Ayan. New features to change recovery currency after death will be introduced. After death, ng character ba to? So baka paltan nila ng hindi na gold coins, baka mas mura. Recovery currency, yung gold babawasan. O bago lang to kasi new features yun eh. Okay? So yung pang 10, 2 new potion item will be added. So walang idea dito. So yung pang 11, the item enhancement system will be improved. Yan. So sana makapag plus 7 or plus 9 na kayo dito mga boss. Tapos yung pang 12, glider in slot effect will be added. In slot effect, so ibig sabihin magkakaroon ng bagong glider. So, abangan natin yan. Possible na tumaas kaya yung tatas kaya yung meti dito. Baka tumaas yung no? Tingnan natin. Bibili tayo kapag mura. Okay? So, yung pang 13, quick slot expansion feature will be introduced. So, ibig sabihin doon sa may skill, madadagdagan. Kung dati medyo masikip kasi, no? So, baka baguhin nila yan. Pagandahin nila. Ay, lumabas. Yan, baka baguhin nila. Gawin nilang payu. Kapag yung pag no? Alagyan nila ng parang berserk para maangas-angas naman. So malalaman natin yan bukas. Okay, dako na tayo dun sa Guild Order event. Ito. So hanggang December 10, tataas ba Guild Order? Hindi masyado kasi yung regarding sa check-in event, ayan, meron din dito Morion 6. Tapos yung Liberation para sa potential mga boss. Ayan, kasama yan. Tapos yung huli, ito yung 6 na event nila, mission completion. Ayan, wag mo na kayo papasok sa special dungeon. Ayan, kailangan nyo tapusin yung quest. Ayan din tong Pro Center na yan. Magagamit mo yan sa Awakening. Baka next next week na talaga, no? Tapos complete guild order. Ito, diba? Dati 100 times. Kaya napakamahal ng guild order. Ngayon, 30 times na lang ang ginawa. Tapos makukuha mo na yung Rift Tomb. Tapos ito, check-in. Mission completion pa rin.
Yan, magkakaroon ka ng guild order message. Dadami na naman yung guild coins nyo. At to yung pinaka the best, lalo na sa mga second advance pa lang. Kaya may additional na naman silang 100 SOA at saka 5 higher seal, di ba? Sobrang solid. Pag gumawa ka ng bagong character ngayon, talagang second advance na agad, no? Tapos source of growth, tapos summon. Ibig sabihin, magkakaroon ng summon pass bukas. So, summon na ba ako niyan? Siguro hindi pa. Hintayin natin yung anniversary. So, kailan ba yung 300 days ni Nicro? Baka tanongin niya. Sa 31, guys. Okay? Kasi pang 262 days na ba tayo? 261. So, ayan. Sa 31, siguro yung 300 days para sa Clemens coupon. Halimbawa dito, nakapag-combine ka na hindi naman naging legendary. So, pwede mo siya makuha sa 31. Yung another chance. Okay, so yun lang yung update bukas, guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kita-kits tayo sa boosting server sa Mirror kung interesado kayo, guys. Hanggang sa muli, paalam.